Magandang araw Pilipinas, magandang araw sa ating mga masusugid na taga-subaybay mula Apari hanggang Hulo at sa ating mga bayaning OFWs na gising para sa katotohanan. Isang malaking nagbabagang blind item muna ang bubasag sa katahimikan ng inyong mga screen. Sino? Sino itong mga powerful personalities at mga dambuhalang politiko na biglang nagkamarites panic mode? Sino itong mga opisyal na nagiging ngayon ang tuhod, nanginginig ngayon ang tuhod dahil sa mga pasabog tungkol sa 805 billion pesos flood control fund? Gabi-gabi raw silang hindi pinapatulog ng konsensya. Kung may konsensya pa sila. At ngayon, anong ginagawa nila? Gagamitin ang mga ahensya ng gobyerno para baliktarin ang mga whistleblower, gagawan ng kwentong barbero. Truth bomb. Walang iba kundi ang demolition job laban kay dating Congressman Mike Defensor at sa ating magigiting na Brave 18, na Brave 18 ex-Marines, mga kaibigan. No, yan. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, Mga kababayan, pilit nilang pinalalabas na sinuhulan daw ni Mike Defensor ng tig 5 milyong piso, 5 million pesos, ang 18 dating sundalo para lang kumanta laban sa mga nakaupo. 5 milyon? Halu! Kwentong kutsero na ibinato ng NBI. Batay lang daw sa chismis ng isang kamag-anak. Gigil nyo ako nyo si ako Gigil nyo Talagang energy ko ngayong hapon na ito. Pero walang katotohanan yan Humarap si Attorney Topacio, humarap si Mike Defensor, ang hatol, pattern of harassment, isang malaking panakibutas para protektahan ang mga bilyong-bilyong pondo na nilamon na ng baha pero walang nakitang proyekto ang masa. Paliwanag natin ang legal genius strategy kung bakit desperado silang patahimikin ang Brave 18 dito alang sa ating deep explainer. Pero bagong lahat, mga kababayan, mag-ano lang po kayo mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw at may makinarya ang katotohanan ang unang sinisikil. Ang mga maliliit na boses ang unang tinarapal ng kapangyarihan. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Pindutin nyo na yan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang ating target na 100,000 subscribers. Ipakita natin ang lakas ng ating komunidad. Ang inyong suporta, ang inyong mga likes, shares at membership, ang tunay na susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang amo na nagdidikta sa atin. Salamat at kita-kits sa laban, mga kaibigan. Okay, may share lang po tayo sa inyo, mga kaibigan, para naman meron tayong mga resibo. Okay? Ayan, ito. Okay. Ano lang po natin. Ayan. Topacio accuses NBI chief Matibag of being Malacanang puppet out to model flood control program. Pakinggan po natin. Okay, kasi binigyan po ng subpoena, Binigyan po ng subpoena si Mike Defensor, Attorney, bakit hindi ngayon, pupunta si Congressman Mike Defensor? Attorney Topacio. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat Ayan, hindi na pumunta siya, Ang pumunta na si Attorney Ferdinand Topacio sa NBI. Yari ka. halata naman po na itong patuloy na pagsabpina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Ayan sure na sure, harassment daw. Basa niyo po yung sabpina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung sabpina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan. Ayun, okay. Sige, ano na po natin yung mga yan. Huwag na natin patulan, no? Sabi ni Atty. Topacio, talaga namang harassment daw, pure harassment lang ang ginawa, no, mga kaibigan. Kaya ituloy po natin, no? Nako, sabi, basahin daw ang resibo, June 2026, sariwang-sariwa.
humarap ang legal genius na si Atty. Ferdinand Topacio dahil sa sunod-sunod na subpoena ng National Bureau of Investigation kay Mike Defensor. Ang tanong ng taong bayan, bakit parang gigil na gigil ang NBI na isabit si Mike Defensor? Balikan natin ang timeline para hindi kayo naloloko ng mga balat sibuyas na tradisyonal na politiko o mga trapo. Noong Pebrero at Marso ngayong taon, lumabas ang Brave 18, mga dating Marines, Navy at Army personnel na nagsilbing mga bodyguards at bagmen, ang affidavit nila, mabigat. Sinabi nila na may bilyong-bilyong piso mula sa flood control funds ang dumaan sa kanila bilang kickbacks at inihatid sa matataas na opisyal. Hindi sila pro-Duterte, hindi sila pro-Marcos, sila ay mga ordinaryong Pilipino na nakakita ng dumi sa sistema. At ano ang ginawa ni Mike Defensor? Bilang dating mambabatas, tinulungan niya ang mga dating sundalo. Bakit? Dahil ayaw niyang mangyari sa kanila ang nangyari kay Marine Sergeant Orly Gutesa na tinago, ginipit at ikinulong matapos magsalita sa Senado. Yan, may papakita po ako sa inyo. Isa pong, teka lang po ito. Yan, kasi nung panahon na ito, okay, ayan, so play po natin. Sir Gutesa, tama po ba? Okay. Actually, never naman siya talagang nagtago. 7 Siguro months patignan ago. yung kanyang buhay. Pero wala namang opisyal na patawag sa kanya sa DOJ, maging sa NBI. Ayan po So ano na po natin yan. Ayun po, sabi po, noong 7 months ago, nangyari na kay Gutesa. Si Orly Gutesa. Kaya po talaga, na niya, no? Pero eto matindi mga kapatid, noong June 4, nagkaroon ng press conference sa Senado. Biglang pumalag ang ilang mambabatas, tinawag nilang Hausiao o fake investigation ang naganap. At sumunod agad ang NBI. Naglabas ng kwento ng may intelligence report daw na sinuhulan ni Defensor ng 5 milyong piso ang bawat miyembro ng Brave 18. Hoy! 5 milyong piso kada isa? 18 sila. Saan kukuha ng 90 million si Mike Defensor para lang magpa-press con? At ang masakit pa rito, ang ebidensya ng NBI, sabi-sabi lang daw ng isang kamag-anak ng testigo. Ganyan na ba kababaw ang investigasyon ngayon sa Pilipinas? Kapag ba laban sa korupsyon ng flood control, kailangang gipitin ang tumutulong sa mga whistleblower. Ito ang tinatawag nating plunder cover-up strategy. Gagamitin ang buong pwersa ng Estado para siraan ang kredibilidad ng mga testigo kasi kapag napatunayan ng publiko na bayaran ng Brave 18, absuelto ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Gising Pilipinas! Okay, ang gising-gising Pilipinas! Okay, gising-gising Pilipinas, binaba. Ngayon mga nako. Pagmuni-munihan natin ito, no? Si Attorney Levy Baligod, ang tumatayong abogado ng Brave 18. Si Mike Defensor, ang tulong lang na binigay ay seguridad, sasakyan, at matutuluyan dahil tinutugis na ng mga pamilya ng mga sundalong ito. Makataong tulong ang ibinigay pero pinapalabas ng mga kalaban na ito ay suborno o suhol. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Ang lalakas ng loob magsalita sa media pero ayaw harapin ang katotohanan sa isang malayang forum. Sabi ni Senator Erwin Tulfo at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, hindi raw sumipot si Defensor sa hearing kamakailan. Paano sisipot? Kung ang subpina pa lang ng NBI ginagamit ng kasangkapan para iharas ang pamilya niya, pati asawa at anak ni Defensor, dinalaw na kung ano-anong legal na panggigipit. Pattern of harassment talaga walang Okay, ang hatol ng henyo sa gabing ito. Ang ingay mga kaibigan ang ingay at ang sorsuela sa issue ng Brave 18 at Mike Defensor ay hindi tungkol sa 5 million pesos na suhol. Ito ay isang klasikong smoke screen, isang usok na gawa-gawa ng mga korap na opisyal
para hindi makita ng taong bayan ang totoong apoy ng 805 billion pesos flood control scam. Kung talagang malinis ang inyong budhi, huwag ninyong takutin ang mga dating Marines. Huwag niyong iharas si Mike Defensor gamit ang mga hawsyaw na chismis na ginagawang subpina ng NBI. Harapin ang testimonya, busisiin ang mga affidavit, ha? Pilipinas, huwag tayong pabalat sibuyas. Ang pera ng bayan ay dapat pinoprotektahan, hindi ang mga politikong busog na busog sa kickback. Ako po sila ng inyong kasangga sa katotohanan. Laging nagpapaalala, ang katotohanan ay parang baha, kahit anong harang mo, gagawa at gagawa yan ng daan para lumabas at mamuwasak ng mga kasinungalingan. Mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito para makarating sa ating mga OFWs at sa buong sambayanan. Maraming salamat at mabuhay ang Brave 18! Okay, maraming salamat po. Mabuhay po ang lahat.